Maayong hapon sa tanan. Hapit na din magabi. It's 5:35. So, sa tanan nga maabot ni aning live coverage, maayong hapon pa ninyong tanan. O karong hapon na atong padayon nga tun-an ang pulong sa Ginoo, the written word of God, mahitungod kay Mary o ni Marta. Nga kung saan ang usa kanila gidayeg sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang gihimo diha sa tilan sa atong Ginoong Hesukristo. Kini atong mabasa diha sa Luke chapter 10 verses 30 to 42 o 38 to 42. Parang mali itong 38 to 42. Mary the Blessed One ang gina-title ko ni ining pagtulunan. So, bago tayo mag-umpisa, magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kahaponon, O Lord God. Sa buong maghapong ito, O Lord God, kung doon naman kami nabuhat nga dili angayan sa imong atabangan, Panginoon, kami may nagkasala sa iyo sa isip, sa salita, sa masamang isipan, Panginoon, sa gawa o sa hindi paggawa, Panginoon, sa dapat gagawin, O Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami, O Diyos, Lord God, sa imong dugo nga nabuhos sa krus ng Kalbaryo, o himua kaming angayan, Ginoo, sa imong atubangan, O Lord God. Especially, Panginoon, sa pagsamba namin ito, sa hapong ito, Panginoon, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, O Diyos. Lord God, naway sa aming gagawin karon, Ginoo, sa patuloy naming pagsamba sa iyo, O Lord God, ikaw ay mahimaya, malulhati, Ginoo, sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Salamat, Amahan. Salamat, O Diyos. We acknowledge, Panginoon, that apart from you, we can do nothing in doing spiritual things. So, guide us, help us, O Lord God. Open our spiritual eyes, spiritual understanding, Panginoon, so that we may makuha namong, Ginoo, maintindihan namong, O Lord God, ang imong written word. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Mary, the Blessed One of God. Halos tanang Kristohanon gustong daygon sa Ginoo. Sa iyon niyang pag-atubang kaniya. So tanang gitana na mas patsada dinhi sa kalibutan, gusto sa usa ka tawo nga daygon siya sa mga tao. Pero sa ikaduhang sa mga Kristohanon, mas maayo nga ang Ginoo ang magdayeg kaniya kaysa tibuok kalibutan nga modayeg kaniya. So sa pag-atubang nato kaniya, duha lamang ang pag-sambiton sa ating Panginoong Diyos. Deklarasyon ka nato, welcome, good and faithful servant, o pahawa, wala ko ikaw mailhi, magbubuhat sa mga malawaing mga butang. So duha lang yun, welcome o pahawa, judgment. So muna mao ka nang gipasulat gayod sa Ginoong Diyos ang mga butang nga dapat buhaton sa mga Kristohanon nga pagadaygon sa Ginoo unya sa pag-atubang nato sa atong Ginoong Diyos. Gihayag niya, gideclare niya, gi-reveal niya sa iyang written word para kini ang dapat nating igol nga pag-atubang nato sa Ginoo. Moingon ang Ginoo kanato nga, well done, good and faithful servant. Sa verse 38, dinhi atong makita nga sa Luke chapter 10 verse 38, dinhi atong makita nga miadto pumunta ang ating Panginoong Hesus sa usa ka lugar kung saan giabi-abi siya ni sa usa ka pamilya. Giabi-abi or maayo ang pagtagad kaniya ni Marta o sa iyang panimalay. Matod pa sa verse 38, nagpadayon paglakaw si Hesus ug ang iyang mga sumusunod, ug miabot sila sa usa ka baryo. May babae dito nga ginganlan og Marta. Gipadayon niya sila sa iyang balay. Kini si Marta, igsuon ni Marta si Maria ug si Lazarus nga gibanhaw sa Ginoo. So siguro dool kini nga pamilya sa ating Ginoong Hesus nga naman dahil si Lazarus nga namatay, mao ni siya ang gibanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. 3 days na daw nga namatay si Lazarus, pero gibanhaw siya sa atong Ginoong Hesukristo.
Matod pa sa John chapter 11 verses 1 to 3 mo ni gingon may tungod sa pagkabanhaw ni Lazarus. John chapter 11 verses 1 to 3. May usa ka tawo ginganlag Lazaro. Siya ug ang iyang mga igsoon nga si Marta ug si Maria nagpuyo sa Betania. Kini si Maria mao kadtong babae nga mibubo og pahumot sa mga tiil sa Ginoo og iyang gipahiran sa iyang buhok. Ang iyang igsuon nga si Lazaro nagkasakit. Kini si Lazaro lahin ni siya nga sa adtong Lazarus and the rich man. Parabol to sa atong Ginoong Jesucristo, kini dinhi ay physical gid nga nahitabo sa atong Ginoong Jesucristo. Si Lazaro daw nagkasakit. Verse 3, busa nagpadala ang managsuon nga babae og mensahe kang Hesus nga ang iyang hinigugma nga higala nagkasakit. For sure kini nga pamilya ay disciple ni Hesus. Og tungod niini giabi-abi sila pag-ayo ni Marta nga siguro kamagwangan sa managsuon. Tulo ka managsuon, si Marta, si Maria ug si Lazaro. Pero ang authoritarian dito ay si Marta. Munang siguro kini si Marta ay kamagwangan nila. Ang pag-abi-abi ay proof sa batasan hospitable sa usa ka tawo nga siguro sa gisugo sa Ginoo kanato. Kining hospitality gisugo gini sa Ginoo sa ato. Matod pa sa atong Ginoong Dios sa aklat ng Hebrew chapter 13 verse 4, ito po ang sinasabi niya. Ayaw ninyo kalimti ang pag-abi-abi sa mga dumudoong. Ano ba yung dumudoong? Dumudoong strangers. May mga tao kaniadto nga nagbuhat ni ana ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita, mga anghel di ay. So dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios nga kung ikaw ay usa ka Kristohanon, if you are a Christian, you must be hospitable, especially to strangers. Iyon ang inilarawan ng ating Panginoon Diyos dito sa Hebrew chapter 13 verse 4. Huwag daw kalimutan ang pag-abi-abi sa mga strangers. Iyon na nga. Itong hospitality na batasan, na ugali, ito ay talagang ugali ito sa mga Pilipino. Talagang batasan ito sa mga Pilipino. Pero sa ating henerasyon ngayon, medyo nakalimutan na ito dahil dati-rati naalala ko yung mga magulang ko, si nanay at saka si tatay, pag may bisita gani, talagang pag walang ulam, mangungutang, pag walang ulam at saka walang pera, mangungutang pa yan sa tindahan para bibilhan doon o utangan doon ng medyo masarap-sarap na ulam para sa bisita. Gani, kung piyesta, halimbawa kung piyesta, doon lalabas ang magandang unan, magagandang kumot para sa bisita. Para sa bisita. Yun na ginagamit ang mga magagandang bagay sa tahanan. Halimbawa sa mga pinggan, mga ano pa diha, mga ano pa yan. Pag mayroong bisita, yun talaga ang pinapagamit. Hospitality yan. Hospitality yan, pero minsan na sobrahan lang na hindi dapat. Iyon na nga. Sa verses 39 to 40, naminaw si Maria sa teaching sa Ginoong Hesus, samtang si Marta busy sa paghanda siguro ng makaon sa ilang bisita nga si Jesus Christ o sa kanyang mga apostles. So 13 silang lahat kung kumplito ang kanyang mga apostles. So busy si Marta sa paghanda ng makakain siguro nila, hindi lang siguro merenda, kung hapon man, kung gabi man ay hapunan, kung tanghali man ay tanghalian. Talagang busy si Marta dahil suod nga siguro nila itong si Jesus Christ sa kanilang pamilya. May igsoon siya na si Maria nga naglingkod dito sa tiilan ni Ginoong Hesus tungod kay gusto siyang maminaw sa iyang mga gitudlo. So kini si Maria nga igsuon ni Marta, siguro manghod ni Marta, wala mutabang kay Marta sa pag-andam sa mga pagkaon, snacks baka, wala mutabang. Ang iyang gihimo dito siya mipungko, milingkod sa tila ni Jesus Christ para maminaw sa teaching sa ating Ginoong Hesukristo. Verse 40, apan si Marta nagkapuligi
sa iyang pag-andam o pagkaon nila ni Jesus. O pagkaon na nila gyud ang giandam. Busa midol siya kang Hesus og mingon, Ginoo, ngano nga gibaliwala lang ngano nga baliwala lang kanimo nga gipasagdan lang ako sa akong igsoon sa pag-andam sa pagkaon. Ignaragod siya nga dito natin makita na authoritarian talaga ito si Marta. Bakit? Kahit ang ating Panginoong Hesus ay inutusan pa niya. Hindi lamang si Maria ang inutusan niya, kundi pati ang atong Ginoong Hesus. Sabi niya, Ignaragod, sabihin mo nga kay Maria na tulungan naman ako dito. Nagkandara pa ako dito paghanda ng makakain nyo. Parang ganun ang sinabi ni Marta sa ating Panginoong Hesus. Enjoy si Maria sa pagpamati sa teaching sa Ginoong Hesus. Samtang ang igsoon niya nga si Marta, nagkapuliki sa pag-andam sa makaon nila. Yun nga na-experience natin to. Dahil halimbawa, meron tayong pinupuntahan na mga Bible studies. Minsan, ang bina-Bible study natin, hindi na nakikinig ng Word of God. At dito na niya binuhos ang kanyang panahon snacks o pagkain sa magba-Bible study. So, ganun, maraming mga Martang lasing espiritu sa mga Kristiyano o sa mga tao. Marami naman ding mga Mary spirit nga mga Kristiyano na gusto nila na makinig sa teaching sa ating Panginoong Hesus. Dili og walay daotan sa gibuhat ni Marta. Gani, importante man kini kaayo. Ang problema, nawala na siya sa panahon para sa pagpamati sa pulong ni Hesus. Dahil sabi ko nga kanina, inubos niya ang kanyang panahon para sa paghanda ng makain sa ating Panginoong Hesus, ng kanyang bisita. Daghang mga Martha spirit, ito sinasabi ko na nga, daghang mga Martha spirit nga mga Kristohanon sa atong kapanahonan karon. They believe that they are matured Christians, pero they don't have the time to read or listen the written word of God, of the Lord Jesus Christ. Gusto lang nilang, abi nila na mature Christian sila, but they have no time to listen and read the word of God. When in fact, sinugo ito sa ating Ginoong Jesucristo. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo sa Old Testament, sa Joshua chapter 1, verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. What is that book of the law? Written word of God, the Bible. Meditate on it day and night. Imo kining pag-aralan, adlaw o gabi, so that you may be careful to do everything written in it, para imong masunod ang lahat na nasusulat sa pulong sa Ginoo. Dili partial, kung dili lahat na nasusulat. Do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Gisugo, makadagang gisugo sa written word of God ang pag-study sa iyang pulong. Nga naman, diha muhamtong, mumature ang usa ka Kristohanon sa espiritual niya kinabuhi. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, man shall not live by bread alone, but by every word that come out in the mouth of God. Puoti pasabot nga kung ang usa ka tawo dili mo kaon sa Ginoo, dili niya estadihan, figure of speech ng pagkaon, dili niya estadihan, dili niya tun-an, dili galingon, mamamatay ang kanyang spiritual nga part sa iyang pagkatao, spiritual nga kinabuhi. Ang pagkaon sa pisikal nato nga lawas ay ang tinapay, rice, o mga ulam unsa pa diha, fruits unsa pa diha. Muna ang mga masustansya ay ang mga prutas o mga gulay. Ngunit ang pagkain ng ating katawang espiritu, ating spirit, ay ang Word of God. Man shall not live by bread alone. Yun na nga na kung kakaunti lang ang kinain mo na Word of God, araw-araw, anemic, malnourished ang iyong katawang espiritual. Nagdepende yan sa atin. Kung love natin ang pulong sa Ginoo, ini-studyhan natin, ina-apply natin sa ating sarili,
mataba ang ating espiritual. Nasa atin ang pagpipili. They believe that they are mature Christians pero they don't have the time to read or listen the written word of God. Mas marami pa silang panahon sa mga teleseries. Mabuti na lang nawala ang channel to. Nabawas-bawasan ang mga teleseries sa TV. Channel 12 na lang. Maraming umiiyak. Sabi ng Facebook, mga post ng Facebook, maraming umiiyak nung nawala ang channel to. Pero nung nawala ang Simba pag Sunday, ay walang umiiyak. Yun ang katotohanan sa mundong ito. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoong Hesus na pumasok kayo sa masikip na daan. Pumasok kayo sa narrow door. Huwag doon sa maluwang na daan, huwag doon sa wide door or wide gate. Bakit? Sa narrow door ay yun ang dulo roon ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang wide gate na marami ang dumadaan dito ay ang dulo niyan ay distraction. Buti pa sabot, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, maraming tao ang pupunta sa distraction sa hill of fire. Maraming pupunta doon dahil they don't love the Word of God. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey my commandments. Sabi ni Isaiah, kung gihigugma mo ako, sundon mo ang akong mga sugo. Sa Tagalog, kung iniibig mo ako, sinusunod mo ang aking mga utos. Yun na nga, if you love me, you will do my commandments. Paano mo sundin ang commandments sa ating Ginoong Jesucristo kung hindi mo alam? Dahil hindi mo binabasa, hindi mo pinag-aralan ang written word of God. Paano mo masunod? Hindi mo masunod. Walang taong makakasunod sa hindi niya alam kung ano ang sundin niya. Yun na nga na, they believe that they are mature Christians, pero they don't have the time to read or listen the written word of God. Nanonood sila ni Sister Stella Mifanya and Cindy Mifanya. May hapon sa inyo diha, mga igsoon. A thorough knowledge of the Bible is more than a college education. Matod pa ni Theodore Roosevelt, isa sa mga presidente ng Amerika, ang turo daw nga knowledge sa Biblia is worth more than a college education. Naalala ko tuloy ang sinabi ni David sa Psalms 119 verses 98 to 100 na sabi niya na, I am more knowledgeable than my teachers because I obey your law. Sabi niya nga, mas knowledgeable ako sa aking mga teachers kasi sinusunod ko ang iyong written word. So, ulitin ko ang sinabi ng isa sa mga president sa United States of America, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. We are to work hard and make money for our needs. But when those things are the main pursuit of life sa atong kinabuhi, din that is contrary sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Importante na nga atong mga panahon, doon na tayo panahon, mangita tagkuan, adlaw-adlaw, kinahanglan gina nga work para sa atong daily needs, sa atong physical nga kinabuhi. Pero kung huruton na ganin nato ang atong oras, sa pagpangita og kwarta, wala na'y oras para sa Ginoo, kontrary na sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa, kung siya may gusto sa atong Ginoong Hesukristo, matod pa niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all the things you worry sa imong mga panginahanglang adlaw-adlaw physical needs shall be added unto you. Unsay unahon? Pangitaon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang unang-una di ay dapat ang pinakamisihan sa usa ka Kristohanon ang gikabubuton, gingharian sa atong Ginoong Dios. Ngano man ang atong mga panginahanglan musunod na sa ato.
Doon na tayo quarantine karon. Salamat na lang dahil sa 16 magtatapos na daw. Pero hindi pa sigurado, wala pang 16, basig mabalhin pa na ang pronouncement sa Malacanang. Quarantine na karon. Karamihan hindi lang, walay trabaho, walay Sunday service, walay offering. Pero salamat dahil ang atong Ginoong Diyos mao ang atong great provider. Hindi tayo nagkukulang. Gani, abunda pa. Dahil sa provision ng ating Panginoong Diyos. Matod pa niya sa Hebrew chapter 13, 12 or 13, kung hindi ka na 13 yata, na verse 4 or verse 5, sabi niya roon na I will never leave you nor forsake you. Busa huwag kang mag-love sa money, dahil I will never leave you nor forsake you. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga Kristohanon. Yung hindi Kristohanon, wala silang pakialam dito. Hindi sila naniwala sa sinasabi, sa promise ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Pero kita na mga Kristohanon, supposed to be, kita ang nagtitiwala, nag-trust sa mga promises sa ating Panginoong Hesus. He is our provider in every situation of our lives. We are to work hard and make money for our needs, but when those things are the main pursuit of life, then that is contrary sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. To make Him first and foremost in our lives is the key to true prosperity. Matod ko pa kanina sa Old Testament, Joshua chapter 1 verse 8, ang totoong prosperity sa mga mata in God's point of view ay pinaagi sa pagsunod mo sa Biblia. Pagsunod mo sa written word of God. Pag-apply mo sa imong sarili. Don't let this book of the law depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, ito ang resulta pag ginawa mo ang pag-obey sa lahat ng kagustuhan sa ating Panginoong Diyos. Ito ang resulta. Then you will be prosperous and successful. The true prosperity, the true success ay ang pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil sa pag-atubang mo sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Diyos, dili lamang prosperity, dili lamang success nining kalibutan na pag-atubang mo sa tinuod nga kinabuhi sa second life, ang sabihin siguradong deklarasyon sa imo, sa atong Ginoong Hesukristo, "Well done, good and faithful servant. Enter into my joy." Kay mauna ang giingon niya sa tanan, nakadeklara niya sa Biblia sa mga matinud-anon nga mga Kristohanon nga servant niya. To make Him first and foremost in our lives is to be submissive on God's written word. Wala nagilain. Submissive ang usa ka tawo sa written word sa ating Panginoong Hesus. Kung moingon ka nga Kristohanon ka tapos dili ka gaubi sa imong parents, sa mga bata, moingon ka nga kuan ko kanang I am agaubi ko, kung moingon ka nga Kristohanon ka, you are a Christian, tapos dili ka gaubi sa imong parents, you are a baby Christian ni ana nga kabubuton sa Ginoo about obeying your parents. Dapat lubos-lubosin na nato. Pag sinabing kita ay Kristohanon, tinuod kita nga Kristohanon, dili partial ang atong pagsunod sa Ginoo, kung dili total na submission sa atong Ginoong Diyos. Sabi ko sa una, lisod pero naa ang Espiritu Santo nga nagagiya, nagatabang ka nato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Lisod nga sayon. O anaa pa ang joy of the Holy Spirit kung kita ay gasubmit sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos. Dili ta kapuyan dahil ang kalipay Santo anaa ka nato. The joy of His salvation, the joy of the Holy Spirit. Ang mature Christian ay nagapamati o nagasunod gayud sa atong Ginoo. John chapter 10 verses 27 to 28,
Ito ang giingon sa ating Panginoong Hesus sa kanyang mga faithful na followers or to the faithful Christians. John chapter 10 verse 27 to 28. Ang akong mga karnero, this is a figure of speech to the Christians. Ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. So unsay timailhan sa tinuod nga Kristohanon? What is the mark of the true Christian? According to Jesus Christ in John chapter 10 verses 27 to 28, my sheep listen to me. I know them and they follow me. Ang ako mga karnero na maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Verse 28, gihatagan ko silang kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. O dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. So, kung ikaw ay tinuod nga karnero, if you are a true Christian, faithful true Christian, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, I give them eternal life. No one can snatch them in my hand. Sumauna isa sa mark sa mga Kristohano nagapaminaw ug nagasunod sa atong Ginoong Jesucristo. Kung mamati ang usa ka Kristohanon sa written word of God, kada Sunday lang, questionable ang iyang pagka-disciple sa Ginoo. Dili kada Sunday lang. Sa panahon lang sa congregational worship, ay buksan ang Bible. Kung dili kada adlaw sa atong panimalay, tun-ang ginato ang Word of God para atong may apply, bisag wala na ang Word of God, halos may memorize na nato, kay ato man kining gitun-an. Dili lisod kung i-convict tayo sa Espiritu Santo, dahil alam nato nga i-convict kita dahil halos familiar nato ang written word of God nga mao ang Bible. Bata pa og niwang ang iyang pagtuo sa Ginoo kung dili niya tun-an ang pulong sa Ginoo. Gisugo sa Ginoo nga himuong pagkaong espiritual ang iyang written word. Tapos once a week lang siya mukaon. Unsay giingon ni Jesus Christ, muning giingon ako kanina before, matud pa ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 4 sa iyang mga disciples, to the Christians. O midool kaniya ang yawa nga nagingon, anak kaman kaha sa Dios imo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Sa bansang Israel ang ilang main food dito ay pan. Masudan na din na. Sa ato dinhi rice. Dili lamang sa rice mabuhi ang usa ka Pilipino, kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Diyos. Paano kasultian sa Diyos kung wala mo basa ang Biblia? Kung mubasa ka sa Biblia, ang Ginoong Diyos makipag-istorya sa imo. Kung ikaw mo ampo sa atong Ginoong Diyos, ikaw nakipag-istorya sa atong Ginoong Diyos. Muna nga importante ang pag-ampo para makipag-istorya ka sa atong Ginoong Diyos. Importante usab ang pagbasa sa pulong sa Ginoo para maistoryahan ka sa atong Ginoong Diyos. Amen? Balikon ko, dili dautan ang gibuhat ni Marta nga andaman og lami nga mga pagkaon ang Ginoong Hesus. Pero dili dapat nga mas mabisi siya sa pag-andam sa physical nga pagkaon para sa iyang mga kauban. Tagaan naman niya og importansya ang written Word of God sa iyang kaugalingon. Tagaan gayud nato og importansya ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kapagkatao. Pahimangno ang Ginoong Hesus mahitungod sa pagkabisi. Ang pahimangno sa Ginoong Hesus mahitungod sa pagkabisi sa physical nga mga butang. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo sa John chapter 6 verses 26 to 27, ito ang iyang giingon. John chapter 6, 26 to 27. Miingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, nga gipangita ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kung dili tungod kay
gipakaon ko kamo og pan og nabusog kamo. 27, apan ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang, kundili paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad og nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa ingon sa atong Ginoong Jesucristo? Mas priority sa usa ka tawo ang pagkaon nga mohatag kaniya og kinabuhi sa walay katapusan, ang atong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Importante ang pagpangita sa adlaw-adlaw natong nga pagkaon, mas importante ang atong relasyon sa Ginoo matud pa sa atong Ginoong Hesus. Balance dapat. Ako nga anak sa tao mao ang mohatag kaninyo niini nga pagkaon, kay ako ang gihatagan sa Dios nga Amahan hatag niini. Ug tungod sa kapagkabisi ni Marta sa pisikal nga mga butang, giakusahan na dayon niya si Maria nga siya sa pag-andam sa butang, nga sa pagtuon niya mas importante kaysa gibuhat sa iyang igsoon. Dili lamang si Maria, pati pa si Jesus Christ ang giakusahan niya nga walay pakialam si Jesus Christ. Bisag ipasagda na siya ni Mary, si Jesus Christ nga nakakita ni ini, nakahibalo ni ini, wala siya pakialam. Pero ang giakusa ni Marta ay dili tinuod. Nahimong hambog si Marta, nahimong hambogero si Marta. Kay gisugo naman hinuon niya si Jesus nga pagsabihan ang iyang igsuon. Bisan si Jesus Christ, gisugo na ni Marta, magbantay ta mga igsuon. Kitang mga Kristohanon, dahil usahay sa atong mga pag-ampo, gasugoon na nato ang Ginoo. Gadeklara pa ta usahay sa Ginoo, sa atong mga pag-ampo nga wala nay apil gani ang Ginoo, nga murabag kita na ang gabuhat og kuan mga buta nga ang makabuhat lamang nini ang atong Ginoong Dios. Mao kini ang sitwasyon ni Marta. Nahimong hambog siya. Spiritual pride. Spiritual pride. Nahimong hambog si Marta kay gisugo naman noon niya si Jesus nga pagsabihan ang iyang igsoon. Daghang dili maayong mga butang ang nahimong resulta sa walay pagpakabana ni Marta sa pulong sa Ginoo. Sa verses 41 to 42, ang prioridad sa usa ka Kristohanon matud pa mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang prioridad? Mitubag ang Ginoo kaniya samtang nag-akusa si Marta kay Jesus Christ o kay Maria, kay Mary, kini ang gitubag ni Jesus Christ kaniya. Mitubag ang Ginoo kaniya, ikaw Marta, pagkadaghan sa imong gikabalakan. So daghan siya gikawurihan. Ang pagguri na magisugod sa Ginoo nga dili maguri. So kung maguri ato sa katao nga wala naman siya mahimo, kung maguri siya o maguri, kasalanan ka na atubangan sa Ginoo. Matthew chapter 6 verses 25 to 34, gingon diya sa Ginoo nga ayaw gyud pagguri, salig sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, mitubag ang Ginoo kaniya, ikaw Marta, pagkadaghan sa imong gikabalakan, giwarihan. Usa lang gayud ang gikinahanglan og mao kini, ang gipili ni Maria nga maoy labing maayo. Mas labing maayo daw ang gipili ni Maria kaysa pag-andam ni Marta sa pagkaon para kay Jesus Christ. Ang gipili ni Maria o ni Mary ay mas labing maayo sa mga mata sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga mata sa kalibutan, wala hinungdan ang gibuhat ni Mary, maayo ang gibuhat ni Marta. Sa mga mata sa atong Ginoong Dios, mas maayo ang gibuhat ni Mary. Unsay gibuhat ni Mary? Naglingkod siya sa tiilan sa atong Ginoong Jesucristo o namati sa gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. O walay makakuha niini gikan kaniya matud pa sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod sa sayop nga pagtuon ni Marta, naghatod kini kaniya sa pagka-authoritarian. Dahil sa kay kamagwangan siguro siya. Maayo ba kining gibuhat ni Marta nga suguon niya ang Ginoo? Sa atong mga prayers, muna akong gingon. Sa atong mga prayers usahay gahimoon natong sulugoon ang Ginoo. Sa atong mga pag-bantay tana kay Ginoo na nato. Bisag tuod ang Ginoo dool sa atong relasyon, pero Ginoo paghapon nato siya.
Kung naa kita sa iyang atubangan, magpaubos tag, kapaubos gani ta sa atong mayor, kapitan, labaw pa sa presidente, unsap ka ang Ginoo. Kung naasa ka sa imong pag-ampo kanya na halimbawa physically na siya sa imong atubangan, sugo-sugoon ka nimo siya sa imong mga pag-ampo. Example, ang pagsugo sa Ginoo sa mga pag-ampo. Lord, ikaw ang Lord, maghimo ka. O uban pa nga dili banggiton ang words nga I pray or nagaampo ako kanimo Ginoo. So importante gina dahil humility ang pag-ampo nato atubangan sa atong Ginoong Dios. Gani si Jesus Christ ang pag-ampo, humble man kay siya sa amahan. Matod pa niya sa amahan nga, amahan ko, gusto kong dili na ko moagi ni ini nga kalisdanan. Pero kung ang imong kabubuton nga moagi ako, ang imong kabubuton ang masunod. Humility. Dili kay mo order ka sa Ginoo nga ingin ana. Himuon mo siyang sulugoon. Kay basig. Magbantay gyud ta sa mga words nga atong ipanulti diha sa atong mga pag-ampo. Kay basig atong Ginoo sama kang Marta. Matod pa sa Ginoong Hesus kang Marta, daghang mga butang daw ang iyang gikabalakan. Gidayeg ni Hesus ang gibuhat ni Maria, nga giuna gayon ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, sa iyang pulong. Gidayeg gayon ni Jesus Christ. Ang pahimangno sa Ginoo sa Romans chapter 10 verse 17. Kining Romans chapter 10 verse 17, matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma, karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. So, mudugang ang imong mudako, mulikon ang imong pagtuo kung sige kang namati sa mensahe ni Jesus Christ o sige kang tuon sa pulong sa Ginoo. O kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So, kung walay magtudlo, basa lang ta, basa lang sa pulong sa Ginoo. Siguradong mugro ang imong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Amen? We can obigan until we first listen to His Word. Di gid nato masunod ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Jesucristo, kung unang-una dili ta mamati sa iyang pulong. Dili nato mahibalan ang iyang pulong kay wala nato tun-i. Dili kita makaubi. Imposible. Faith comes from hearing the Word of God. Mao kining hinungdan nga kadaghanan sa mga Kristohanon karon kulang sa pagsunod sa sugo sa Ginoo, especially sa discipleship commission. Busy sila, dili sila kapag-disciple. May nalanggani kay nahitabo ang quarantine, daghan mga leaders sa Ginoo nga nakatuon og mga teknik nga di man nila maadtuan ang mga kauban sa simbahan dito sa ilang mga panilamalay kay quarantine nga. So ang ilang gibuhat, kagaya ni Pastor Ibon ng akong magulang, ang iyang gibuhat ay kanang unlikol na lang, tawag na lang, tapos daghan sila nga open ang ilang mga cellphone o Bible study sila, pangutana gihapon. So walay kalainan sa walay kalainan sa Bible study, kada adlaw pagabuhaton ni Pastor Ibon. Ako nakatuon sa nihiling nga live streaming o live preaching sa Word of God. Kung walay quarantine, di ko ni huna-hunaan. Nakatuon ako sa live teaching nga bisag to as Amerika. Bisag to as Kuwait nga pakadungog ni ini nga pagtulunan, ini nga pagtudlo. Doon naman siya relasyon sa Ginoo, meron man siyang relasyon sa Ginoo, doble. Evangelism and faith building sa mga Kristohanon. Yun na nga na, ang coronavirus, dunay daotan nga nahimong bunga, pero daghan usab maayo nga nahimong bunga sa coronavirus. Muna nga gitugot ni sa Ginoo para mahimong lig-on ang mga Kristohanon dahil dili na sila kuan sa pag-atos pa ni malay kon dili i-on lang ang inyong mga cellphone, napay mga live pa sa messenger nga pamaagi. So daghan nga mga mahimong paraan para mo-grow ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tawo mo magkaroon ng relasyon sa
Kristo daghan nga pamamaraan. Pero walay kahadlok ang ubang Kristohanon sa Ginoong Hesus, mao kanang walay pagsunod sa iyang gisugo. Kay kung dili wala nimo sunda ang sugo sa Ginoo, ibig sabihin wala ka mahadlok sa Ginoo. Magkita lagi hapon mo sa Ginoo. Diya na unsa kay istorya sa Ginoo. Matod pa sa pastor, if the pastor preaches anything that hurts your feelings, but is in line in the Bible, is not out of line, you are. Kung masaktan ka, masakit din ang pulong sa Ginoo. Mura nagmartelyo nga pukpukon ka. Dahil convict ka sa Espiritu Santo, nasa imo gihapon ang pagpipili. Matod pa sa atong Ginoong Diyos sa mga Kristohanon sa Hebrew, chapter 3, verse 7, magkato, kung hindi ako nagkakamali, na pag nabatian nyo daw, pag narinig nyo ang pulong sa Ginoo, ang Word of God, huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong patigasin ang iyong sarili. Do not harden your heart, matod pa sa atong Ginoong Diyos sa Hebrew chapter 3 verse 7. So muna, na if the pastor preaches anything that hurts your feelings, but is in line in the Bible, in the Word of God, is not out of line. You are out of line kung magbagulbol ka. Kung dili patigasin mo ang imong kasing-kasing, you are out of line. The Bible, this book will change your life. But you have to read it. Kung dili mo kinibasahin, tapos i-apply sa imong kagalingon, dili ma-transform ang imong pagkatao. Dili yun. So you must obey, you must read and obey it para dunay transformation ang imong kinabuhi. Gitan mga Kristohanon ng extension sa mga kamot, tiil o baba sa atong Ginoo to do the work of His ministry. So dili lang ang mga leaders, kitang tanang mga Kristohanon, we are the extension sa hands of God, sa feet of God, sa mga tiil sa atong Ginoong Diyos, sa bibig ng atong Ginoong Diyos nga dapat siya ang musulti, pero kita ni amanta karon mga Kristohanon, kita na lang ang musulti sa gustong ipasulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa dapat sultian, to do the work of His ministry. Mapalad si Maria kay gipili niya ang gusto, nga butang at pagkadaygon sa Ginoo. Gusto mo bang daygon ka sa atong Ginoong Diyos sa pag-atubang mo kaniya? Buhata ang gibuhat ni Maria. Buhata ang gibuhat ni Maria og pagpamuhat sa kada adlaw sa imong kinabuhi sa muluhaton sa Ginoo by sharing His goodness to your personal experience and His written word. Pinaagi. I-share mo lang ang nahitabo sa imo matapos mong mailang tunay ang atong Ginoong Jesucristo. Just share to other people. Hayaan mo. Dahil ang uban, ang reaksyon sa uban ana ay biay-biayon ka, insultohon ka, but at least you share your personal experience to the Lord Jesus Christ ang imong personal experience sa written word of God kung paano ito namuhat sa imong kinabuhi. Busa igsoon, mao kini ang gusto sa atong Ginoong Diyos nga napili ni Maria, ni Mary. Mary is a blessed woman. Dili si Mary nga physical nga mother ni Jesus Christ, mother ni Jesus. Mary nga Martha and Lazaro. Mary is blessed woman sa mga mata sa atong Ginoong Diyos. Nga naman, dahil gipili niya ang gusto sa atong Ginoong Diyos to listen to His word, love His word, and apply it in herself. Kining tanan nga atong gitun-an karon ay kaya-kaya natong buhaton sa tabang ng Espiritu Santo. Ngunit kita pa rin ang mamimili nito. Kung gusto mong sundon ang kagaya ni Mary ay ang gibuhat, you must submit the guidance of the Holy Spirit in His written word. Panalanginan ka sa Ginoo sa tanan nga nakapamati niining broadcast. Panalanginan ka mo sa Ginoo. The Lord will bless you and keep you.
The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Ugang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen and Amen. Maayong gabi sa tanan.